Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit na ang anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at dilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga po mga kapatid, at ngayon ay araw ng Sabado, December 20, malapit ang Pasko. Konting tulog na lang, at napakaganda po ng ating mabuting balita ngayon sa araw na to, na kung saan ipinahayag na po kay Maria ang panganganak ni Jesus, na kung saan siya ay magdadalang tao na lang ng Espiritu Santo. At hindi pa nga siya naniwala. Sabi niya, paano ako magdadalang tao? Dalaga ako, sabi ni Maria. Sabi naman po ng anghel ng si Gabriel, na kung saan ay ikaw ay kalikod-likod sa Diyos at ikaw ay dilimliman sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At binanggit niya pa rin yung kay Elizabeth, na kung saan ay si Elizabeth na yung kamag-anak, na kung saan ay alam mo yung paog at matanda na, subalit sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay nagdalang tao. Dahil wala pong imposible sa kapangyarihan ng ating Panginoon, si Adonai. Kaya sabi na lang ni Maria, "Ako'y iyong alipin." Diba? Napaka tinanggap niya kagad. Dahil bilang tayo, siyempre pagdating sa ating Panginoon, sana'y ganoon din tayo tulad ni Maria, na kung saan pag tayo ay binigyan ng tungkulin or binigyan ng dapat tanggapin kagad natin. Isa na, hintay lang natin yan. Pero wala pa man,
kailangan gawin na natin yung mga dapat na alam nating nakalugod-lugod sa ating Panginoon. Minsan nakakalimutan natin. Lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko na kung saan minsan hindi talaga natin nalalaman kung ano yung ibig sabihin ng Pasko. Dahil karaniwan alam naman natin magbigay ng regalo, mag-celebrate, Christmas party, magkasiyahan, mag-inuman. Pero ano pa talaga ang ibig sabihin ng Pasko? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsilang ni Jesucristo? Ayun yung mga panahon na bilang sa akin, sa sarili ko, hindi ko talaga nauunawaan. Dahil ang naisip ko lang, Pasko na, Christmas bonus, Christmas party, kainan, inuman, exchange gift, karamihan, pagbibigay regalo. Pero ngayon, parang mas nauunawaan ko na ng gusto. Ang tagal ng panahon. Ang tagal ng panahon dahil from last year hanggang sa mga lumipas ng mga taon na kung saan tuwing Pasko, bago dumating ang araw ng Pasko, lagi tayong lasing, hindi pa nga umabot ang alas 12, tulog na ako. So hindi tayo nakakapag sa Noche Buena kasabay yung pamilya natin kasi lasing na ako. Dahil pagkagaling ko nun sa trabaho, makikipag-inuman na hanggang sa malasing na, hanggang susunduin na ako sa inuman ng mga anak ko. Wala na. Kinabukasan, pinapetsahan ng bayching ko, magigising tanghali, kayang over pa. Wala na. Darating yung mga inaanak, ibigay, maghapon, bayching ko, masakit ang ulo, naghahanap ng sabaw, naghahanap ng malamig para maibsan yung hangover. At hindi ko alam kung kalugod-lugod ba yun sa ating Panginoon. Nakakatawa lang, nakakaano isipin na hindi ko sinasabing mali yung mga panahon yun. Pero para sa akin, I think mali para sa sarili ko. Sana'y kasama ko yung pamilya ko para ipagdiwang or hanggang sa pagsapit panganakan ng ating Panginoon. Pero ngayon babaguhin na po natin at ngayon na po ang pagbabago ngayong Pasko na to. Kaya magiging mas masaya. Hindi man ako makapag lasing or makapag-inom sa mga kaibigan ko, pero i-celebrate namin pamilya na ang anak ko at asawa ko ang pagsapi na kapanganakan ng ating Panginoon na kung saan kami na. Basta i-share ko po yun sa inyo na magalak po tayo dahil ibinigay sa atin ng Ama ang pinakamagandang regalo na matatanggap natin mga tao. Ang regalo niya na kanyang anak. Na kanyang anak na pinakamamahal niya. Na ang kanyang anak na namatay para sa atin. Para sa ating kasalanan. Para iligtas ang mundo at ang katauhan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pinakamagandang regalo na binigay sa amin. Salamat po.